Hello mga ka-recruits! Sa video natin ngayon ay pag-uusapan natin ang mga bagong update tungkol sa pagtanggal ng mga protocols ng COVID-19 sa Pilipinas. Pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Proclamation number 297 na opisyal na nagtatanggal ng State of Public Health Emergency sa COVID-19 sa buong bansa. Kaya kabayan, kung ikaw ay may balak na umuwi sa Pilipinas, ay panoorin lamang ang kabuuan ng video ito. At para malaman kung ano ang ibig sabihin nito kapag ikaw ay uuwi sa Pilipinas. Sa video ito ay pag-uusapan natin ang mga sumusunod. Ano ang Proclamation number 297? Vaccine protocols, airline protocol, requirements for travelers, at mga importanteng bagay na dapat tandaan kung uuwi ng Pilipinas. Ano ang Proclamation number 297? Pinirmahan na ni Pangulong Marcos ang Proclamation number 297 kung saan inisyu na tatanggalin na ang State of Public Health Emergency dahil sa COVID-19. Ibig sabihin na lahat ng rules, memorandum at issuance na may kaugnayan sa COVID-19 ay hindi na epektibo at iwi-withdraw na sa buong Pilipinas. Dahil dyan mga ka-recruit, maibsan na ang mahabang proseso kapag uuwi ka na sa Pilipinas. Ngunit hindi pa rin sigurado na maipatutupad ang pagtanggal ng COVID restrictions sa buong bansa, especially sa mga major airlines dahil wala pang nirelease ang gobyerno na buong guidelines sa bagong announced na protocols. Pag-usapan naman natin ang vaccine protocols. Good news mga kabayan, dahil sa Proclamation number 297 ay matatanggal na ang mga COVID restrictions sa lahat gaya ng pagkuha ng COVID-19 test para sa mga hindi pa nabakunahan bago umalis o pagdating sa Pilipinas. Sa bagong protocol, hindi na iyang kinakailangan. Kung hindi ka vaccinated ay maaaring makakapasok ka na sa bansa. Ang health declaration ay hindi na rin kinakailangan, pero may tanong pa rin sila related na lang kung may exposure ka sa mga taong may sakit o kung may recent kang sakit. Kailangan pa rin magparehistro sa e-travel website ang lahat ng mga pasahero 3 days bago dumating sa Pilipinas. Pareho pa rin ang proseso ng pagrehistro pero wala ng COVID-19 test o vaccination requirements para sa mga pasahero. Patuloy pa rin ang pagbabakuna gamit ang natitirang supply ng mga vaccine. Ang Emergency Use Authorization na inisyu ng FDA sa ilalim ng Executive Order number 121 ay mananatiling valid ng 1 taon mula sa petsa ng pagtanggal ng State of Public Health Emergency upang gamitin ang natitirang vaccine. Airline protocols. Sa bagong announced na protocols ay aasahan mo na i-update din ng iyong mga airlines ang kanilang protocols regarding sa pagtanggal ng COVID restrictions sa Pilipinas. Dahil dyan ay nag-research na ako kung alin ang mga major airlines ang nag-update ng kanilang protocol kasabay sa anunsyo ng pagtanggal sa COVID-19 restrictions sa Pilipinas. Philippine Airlines, updated na ang kanilang requirements, which means hindi mo na kailangan magpa-COVID test kahit unvaccinated ka man. Etihad Airways, hindi na din required ang COVID test as of July 25. Qantas, updated na rin ang Qantas sa COVID restrictions sa Pilipinas as of July 24. Emirates, wala pang update sa Emirates regarding sa bagong protocol. Qatar Airways, wala pa ring updates ang Qatar Airlines sa bagong protocol. Last update nila ay last November 3, 2022. Ugaliing tandaan na palaging i-check ang iyong airlines para sa mga requirements tuwing uuwi o pupunta ka sa Pilipinas
dahil hindi lahat ay ina-update nila ang kanilang protocols kasabay sa bagong anunsyo ng paglift ng COVID restriction sa Pilipinas at para iwas na rin na may stuck ka sa airport. Requirements para sa mga travelers. Narito ang mga requirements na kinakailangan kung ikaw ay uuwi sa Pilipinas. Para sa mga kababayang Pilipino, e-travel arrival, passport, airline ticket, follow verified contract, if may trabaho ka sa ibang bansa at kailangan mong bumalik, exit and entry visa, para sa mga dating Pilipino, e-travel arrival, passport, airline ticket, PSA birth certificate, old Philippine passport, foreign spouse marriage certificate para proof na ikaw ay kasal sa foreigner, foreign children birth certificate para proof of legitimacy, para naman sa mga foreigners na hindi Filipino citizen. Siguraduhin na valid ang kanilang mga passport na higit sa 6 na buwan bago magbiyahe. E-travel arrival, airline ticket, return ticket, relevant documents, importanteng mga bagay na dapat tandaan kung uuwi ng Pilipinas. Hindi na required ang pagsuot ng face mask sa loob ng airplane, pero i-check pa rin kung anong airline ang iyong sasakyan dahil hindi lahat ay updated sa bagong protocols. Dapat mag-register pa rin sa e-travel, foreigner man o ikaw ay isang balikbayan. Pero sa e-travel, inalis na nila ang COVID-related requirements. Siguraduhin ang passport mo ay 6 months ang validity para hindi ka harangin sa airport. Ini-encourage pa rin na ikaw ay magpabakuna para iwas COVID-19 at para na din sa protection mo. Always check ang requirements ng iyong airlines kung pupunta sa Pilipinas. Hindi pa rin nag-release ng full guidelines ang gobyerno regarding sa pag-alis ng COVID restriction, kaya expect nyo marami pa rin changes ang mangyayari sa pagdating ng mga araw. At lahat ng existing rules at requirements ay subject to change pa rin mga karekrod. Ayun lamang po mga karekrod, ang mga latest updates tungkol sa mga latest protocols ng COVID-19 sa Pilipinas. Sana ay nakatulong ito sa inyo at nagbigay linaw tungkol sa mga requirements at bagong impormasyon kung ikaw ay uuwi ng Pilipinas. Maaring i-share lamang po itong video sa mga kakilala ninyo, kamag-anak at kaibigan na may balak umuwi sa Pilipinas para nang sa ganun ay ma-inform sila at maging updated sa mga bagong protocols sa Pilipinas. Sa video ito ay napag-usapan natin ang mga sumusunod. Ano ang Proclamation Number 297? Vaccine protocols, airline protocols, requirement for travelers, at mga importanteng bagay na dapat tandaan kung uuwi ng Pilipinas. Para sa kalaman ng lahat na ang Recrod PH ay may live stream every month na kung saan ay mag-i-enjoy na kayo at magkakaroon pa kayo ng chance na manalo ng 10,000 pesos. Meron itong early birds raffle, isang tanong isang sagot, raffle, at bingo na kung saan ay may jackpot prize na 10,000 pesos. At para sa aming masugid na followers at subscribers ay meron ding top fan of the month bilang YouTube commenter, FB reactor, at FB commenter. Halina at samahan niyo ako at siguradong mag-enjoy kayo sa mga bagong video at marami pang chance na manalo ng malaki pang premyo sa aming live stream. Sana ay may panibago kayong natutunan. Please, abangan ang aming mga susunod pang mga video at sigurado mag-enjoy kayo at marami kayong matututunan. At kung may mga katanungan tungkol sa ating napag-usapan, huwag po kayong mag-alangan na ilagay ang inyong mga katanungan sa comments section upang mabigyan po namin kayo ng kasagutan. Please like, share, subscribe
at hit ang notification bell pati ang all para lagi kang updated sa aming mga bagong videos. Muli, palagi niyong tatandaan na dito sa Recruit, prioridad namin ang iyong kaalaman tungo sa inyong kaunlaran. Paalam, kabayan!